Hello everyone! So may na-post akong video sa Facebook, sa Reels, and then sa TikTok naman, and then sa Short. So marami ang nag-react. Yung video kasi is tungkol doon sa magkano yung gastos namin buwan-buwan. Sinabi namin doon na less than 6,000 lang yung gastos namin. So may mga comments doon na sabi, hindi daw sa makapaniwala, joke lang daw yun, hindi daw totoo, wala daw ganun. So, parang medyo mahirap kasi isa-isahin yung pag-reply sa mga comments nila. So ang gagawin ko na lang ay dito ko na lang i-explain kung bakit less than 6,000 a month lang yung gastos namin buwan-buwan. So by the way, tatlo lang kami sa family. Yung anak ko, si Andrew at saka ako. Si Elise, 5 years old pa siya. So nakatira kami sa Davao del Norte, sa Samal Island. Pero hindi kami nakatira sa gilid ng mga beach o sa mga resort. Hindi kami nakatira. Parang nasa middle kami ng Samal Island, sa Barangay Anunang. Nasa bukid kami. So, kailangan pa naming mag-travel ng like 9 kilometers bago kami makapunta sa mga beach, mga ganun, para makaligo ng dagat. So, kailangan pa rin namin mag-travel. So, let's start. So, ang sabi ko kasi, sabi namin doon na ang kuryente namin is 300 pesos lang. So, na-shock sila. May mga nagtanong kasi, bakit 300 lang? Yung amin, 6,000, 1,000. Paano yun nangyari? Dapat investigate, like that. So dito kasi sa bukid, dito sa tinitirhan namin, meron kaming mga solar light. So, may solar sa kwarto, dalawa. Sa kusina, isa. Sa sala, dalawa. Sa labas ng bahay, may dalawa. So, hindi kami gumagamit ng kuryente sa ilaw namin tuwing gabi. And then, wala din kaming electric fan. Walang aircon. Kasi, sobrang lamig dito tuwing gabi. At hindi ganun kainit tuwing hapon or tanghali. So, walang ganun. Wala rin kaming rice cooker. At wala rin kaming heater. Walang ref. Walang ganun. Walang ref, rice cooker. Gamitan lang namin ng kuryente is yung pag-charge namin ng cellphone ni Andrew. And then, paminsan-minsan, nanonood kami ng movie. So, gumagamit kami ng TV and then yung laptop niya. Yun yung ginagawa namin. Pero hindi siya everyday. Paminsan-minsan lang. Kaya, 300 lang yung gastos namin sa kuryente buwan-buwan. Tubig naman, na-shock din sila kasi 250 lang yung budget namin or yung gastos namin. Dito kasi, minimum lang yung binabayaran namin sa tubig kasi sa loob ng bahay may malaking tangke ng tubig namin, tangke ng tubig. Tapos pag may ulan, pumupunta sa tangke, tapos sa labas, tangke. Sorry, sa tangke. Tapos sa labas naman ng bahay, may dalawang tangke ng tubig. So, tatlo lahat. So, yung mga tubig ulan, yun yung ginagamit namin sa paglalaba. Then, pagdidilig ng halaman, sa CR, tsaka paglilinis, sa tubig ulan yung ginagamit namin. Yung ginagamit na lang namin ng water district, yung tawag nito, pagluluto, paghugas ng pinggan, pagligo, yun yung ginagamitan. Tapos yung iniinom namin ng tubig, bumibili lang kami yung nasa galon, like, like ganito, and then, 20 pesos isa. So, isang galon, isang linggo, yun yung nako-consume namin. So, isang buwan, 4 na galon yung nagagamit namin. Kaya, 250 lang yung nagagastos namin na tubig. Ito, internet. Ano daw yung klaseng internet gamit namin? Bakit 699 lang yung gastos namin? Imposible daw na may ganun. Actually, yung ginagamit namin? Gomo na SIM. So, si Andrew lang yung may SIM na Gomo, tapos nag-load siya ng 699. And then ako, nakiki-hotspot lang. So, yung unlimited, ang Gomo kasi is unlimited for 1 month, pero wala siyang pantawag at saka pan-text. Internet lang talaga. Ginagamit namin siya pag manonood kami ng movie, YouTube, lahat. Kaya, 699 lang, ba tipid na, hindi ko na kailangan mag-load. So, 699 lang talaga. Baka gusto nyo mag-avail ng ganun. Taking tipid. And medicines na 4,000 pesos. So, dito sa farm, or dito sa bukid, marami kaming tanim na gulay. Like talong, ampalaya, kalabasa, sitaw, okra, radish, pipino, upo. May mga ganun kami. May mga tanim kami sa labas ng bahay. Tanim namin dalawa ni Andrew. Yun yung kinakain namin araw-araw. Hindi kami kumakain ng may nagtanong kung wala ba daw like chicken and pork and beef. So hindi kami kumakain ng pork.
Ako naman, hindi rin ako kumakain ng chicken kasi may allergy ako. So, fish, beef, hindi pag may birthday lang kami nakakain ng beef. Fish, paminsan-minsan kumakain kami ng fish, pero may mga relatives kami, na may pailaisdaan, yung may isda, may ano sila. So, binibigyan lang kami dito sa bukid ng isda. Tapos, in exchange, magbibigay kami ng gulay sa kanila. And then, pag may huli silang isda, bibigyan din lang kami. So, makakain na kami ng fish. So, hindi naman siya boring kung araw-araw, kami kumakain ng gulay. Kasi, iba-iba naman yung recipe na ginagawa ko, tsaka marami kinakain si Andrew. Sa groceries namin, less than 4,000 kasi, yung binibili namin, rice. Yung rice namin, 25 kilos. Naubos namin yan ng almost 2 months. Hindi kasi nagbe-breakfast si Andrew. Tapos, kumakain siya ng rice, lunch, tsaka dinner, pero hindi ganun karami. Mas marami kasi yung ulam na kinakain niya kaysa sa rice. So, binibili na rice, sugar, toyo, asin, noodles. Ano pa ba? Noodles kasi, masarap yung noodles pag nilalagyan mo sa kalabasa. Baka na-try nyo na yan, yung noodles, tapos may kalabasa. Beef noodles. Ano ba? Suka, mantika, mga ganun lang yung binibili namin. Hindi kami bumibili rin ng mga dilata, mga canned goods kasi ayaw niya. Hindi siya gusto naman. Wala, yun yung mga ganun. So, yun lang yung binibili namin, yung ginagrocery namin. At saka, itong medicine. Para lang to sa migraine ni Andrew. Bumibili lang kami ng may pinamik puntin, and then paracetamol biogesic. Yun lang yung kanyang iniinom tuwing may migraine siya. So, less than 4,000 lang talaga yung gastos namin sa grocery. Itong fuel, 200 daw. Hindi ba daw kami umaalis? 200. Ano lang kasi to, yung gamit namin motorcycle, hindi naman kami palaging sumasakay ng motorcycle. Paminsan-minsan lang talaga kasi yung asawa, mas gusto niya talaga maglakad. Pag pumupunta kami sa bahay nila mama or pag may bibilhin kami, yung hindi kami pupunta doon sa Piña Plata or sa Babak, doon sa area kung hindi kami mag-grocery, yung mga like wala tayong asin, wala tayong toyo, punta tayo sa store, like that. So, naglalakad lang kami papunta doon at saka pabalik. Pag pupunta naman kami ng Piña Plata or sa warehouse pang mag-grocery, sumasama lang kami kila Papa kasi may sasakyan sila. So, free na yon. Hindi na kami makakagastos ng pamasahe papunta doon. Kaya, less than 6,000 pesos yung gastos namin buwan-buwan. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo kung bakit less than 6,000 lang yung gastos namin. Yun lang. Thank you. Bye.